That is for 3 years. Ganito ang itsura mo. Oo. Sabi ko, hindi ko puputulin ang buhok ko hanggat hindi ako nakakaalis ng gabi. Wala na akong maano na trabaho. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi sa kalsada. Minsan sa Mandaluyong. 1 buwan lang to, kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewo, doon ko naranasan hindi maligo ng 1 buwan. Natatakot din ako sa future ko, pero hindi ako natatakot matay ako. Naniniwala ako na malalampasan ko yun. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila. Siyempre, hindi naman yan ang gusto ko eh. Hindi pangkabangbuhay nandun ako. Mga kapuso, alam nyo bang mahigit 4 na milyong Pilipino ang walang permanenteng tirahan? Siguro nakikita ninyo sila sa lansangan, kumakatok sa inyong sasakyan, nangangalakal ng basura, nakikita nyo siguro silang kumukuha ng mga plastic o nanghihingi ng pagkain sa inyo. Madalas binabaliwala natin, pero ang bawat isa sa mga taong lansangan ay merong kwento ng katatagan. At ang kasama ko ngayon dito ay isang dating taong nakatira sa lansangan. Welcome to Ailes and George. Welcome po, Ms. Okay, Caroline. George. Ilang years ka sa lansangan? Since 2013, Hanggang until pandemic. Pero nung yung 6 2013 years. ngayon, hindi naman siya dire-diretso. Minsan nakakapagtrabaho ako Oo. konti, minsan balik na naman. pag titingnan kita ngayon, hindi iisiping homeless ka or dati kang nakatira sa lansangan. Ang alam ko, based doon sa research, ikaw ay taga Borongan, Eastern Samar. Borongan. Oo, taga ron si Tito Boy. Yes. Boy Abunda. Waray din niya si Kuya Boy Abunda. Oo, si Kuya Boy Abunda. At sa aking pagkakaalam, correct me if I'm wrong, nakapagtapos ka ng kolehiyo. Opo. St. Mary's College, Borongan. Nakapagtapos ako ng computer secretary. 2 years siya. Yung ng steno. Oo. So, anong nangyari? Paano ka napunta sa Maynila at naging homeless? Isa yan sa mga rason ng mga taga-probinsya na pumupunta ng Manila para makipagsapalaran. Yun din ang naging dahilan ko na for a better future, better work, better opportunities, lahat mas maganda. So, pumunta ka ng Maynila para maghanap ng Maghanap trabaho. ng trabaho. Kahit na pwede naman sa Eastern Samar. Pwede naman doon, pero much less opportunity doon Oo. compared here. Pero doon kasi, kung masikap ka lang din, makakapagtrabaho ka rin. Kasi pagkatapos ko ng makagraduate doon, ay nakapagtrabaho na ako sa mga tindahan, dicer o anuman, para mabuhay lang. So, ano ginawa mo? nag-ipon ako, Nag-ipon sa boss. ka. Kung mayroon akong na trabaho dito, yun talagang bala ko. Ganon kadali ang nasa isip ko. Madali ang Manila, pupunta ka lang doon, you will look for a job and you will be hired. And that's all. Pagdating mo Ganun. dito, Hindi pala ganun. magkano yung dala mong pera nung pumunta ka dito? Mga siguro 10. 10,000. Malaki na rin yun at that Oo. time. Oo. Meron akong naging kaibigan doon sa Pasig, sina Kuya Julius. Doon ako pansamantala muna doon. Naglagi for 1 taon. Tapos naghanap ako ng trabaho. Hanap ako sa call center. Mga siguro hindi naman ako pinalad. Mga 1 buwan lang. Sa internet shop. Makapaghanap ang trabaho. Kahit sa palengke. Sige, okay. Oo. Wala kang nahanap na trabaho? Meron naman, pero hindi siya sapat. Ano lang siya? Trabaho, pera, bahay, gastos. Umiikot lang siya. May trabaho ka, pero hindi naman siya Sapat. sapat. Paano ka naging homeless? Kasi bata pa ako noon. Mga siguro 23 lang siguro noon. Noong 2011 at that time. So, hanap-hanap ng trabaho. Pero ang iba, masyadong mga matataas ang mga requirements. Kailangan 4 years
2 years lang naman ako. Pero hopefully, makahanap ng iba. Hanggang sa wala na akong maano na trabaho, siyempre naubos na rin yung ipon ko. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi, wala ka namang sa kalsada. Minsan sa Mandaluyong. Natutulog ka na lang sa kalye. Sa asawa ko. Meron akong mga dala-dalang resume. Minsan meron doon, kahit janitorial, pasa ka ng resume. Oh. Wala naman tumawag hanggang sa ngayon. Oo. So, mahirap siya. Naging mahirap. So, kailan ka nagsimulang manirahan na sa kalye? Year 2013. Yun talaga ang turning point ko ng buhay ko. Naghanap ng trabaho, tapos wala nang mahanap ng trabaho. So, ang isang araw, naging 2 araw, naging 1 linggo, hanggang naging 1 buwan. Nagtambay ako doon sa nagtahan, sa ilalim ng tulay. Pwedeng tulugan yan paggabi. Hindi ko pa iniisip na street people na pa ako doon, street person na ako. Noong una, hindi mo pa Hindi ko pa naisip? naisip. Siguro 1 buwan lang to, kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewok. Yan. Doon ko naranasan, hindi maligo ng 1 buwan. Literal. At that time. At that was July 2013. Hindi ka naligo? Hindi pa ako naliligo, walang bihisan. Ang dala-dala ko ng mga requirements, transcript of record, diploma, birth certificate, ano man kailangan, resume, ID. Oo. Dala-dala ko yan. So along the way, may mga nakakilala ako. May mga pidingan pala. Mga feeding, oo. Ang dami pala doon sa Manila that time. Hindi ko naman alam ang Manila pa. Totoo. Hindi pa ako nakapunta ng Manila kasi sa Pasig pa naman yun. Totoo yan, maraming feeding doon. Ginawan ko ng documentary yan eh. Biyaheng Sikmura. Biyaheng Sikmura. Si Tagpi, kilala ko yan. Kilala mo si Tagpi. Sa lahat ng feeding session sa Maynila, may isang muka na di nawawala. Nakasanawasin akong bata pa ako. That Si 2013, yung Bibilay-Bilay, yun ang nagturo sa akin paano Si mabuhay sa Jeric. kalye. Yes. Yung yung Oo, si Tagpi. Yeah. Minsan tawag sa kanya si One Face. Mm. Baka nandun ka sa docu namin. Wala pa. Wala pa. During that time, siguro premonition na rin, mga siguro, yung mga, 2012 yata yan, 2011. Pinanonood ko na yan. Biyaheng Sikmura, nagpipiling ka doon sa Mumbai. Correct. Nagpipiling ka doon sa mga sa Quiapo, Sa natulog ka sa sa kalye. JR, oo. Sina JR, Oo. sina Ate Angelina. Oo. Yan, kilala ko yan. So, na-meet mo tong si Tagpi. Yan ang Tapos? nagturo sa akin, maging matalino ka. Siya ang nagtuturo sa may piling doon, may piling dyan. Nalaman ko hindi ka magugutom. Wala ka nga lang pera, wala ka nga lang bahay, pero hindi ka magugutom. Ang una kong nakitang pidingan talaga, mula Bewok, kasi ang mga street people doon, punta na tayo ng Mumbai. Hindi ko naman alam yun. So, sama lang din ako. Sige. Punta kami doon sa UN. Nagpapakain na sila doon. May mga Koreano ring nagpapakain. Doon yan sa may... Luneta. Ay, sa may grandstand. Oo, sa may Kalabaw. Pastor Song. Oo. Tapos mayroon din Koreans doon sa Remedios. Our Lady of Remedies. Catholic yun. Pwede nga St. din yan Paul doon. nagpapakain din. St. Paul, may lista-lista din doon. So, yun ang ginawa mo. Hanggang sa napunta ako ng Hospicio de San Jose. Pero, nung una kang nasa lansangan, hindi ka ba natakot? Natakot siyempre. Pero hindi na ako natakot Hindi, kailangan matibay. nung bago pa lang. Hindi naman. Pero natatakot din ako sa future ko. Pero hindi ako natatakot matay ako. Naniniwala ako na malalampasan ko yon. Ano yung buhay sa kalye? Masaya, malungkot, mahirap. Lahat nandun, emosyon magagamit mo. Bakit masaya? Masaya kasi marami kang mga nakikilala. Marami kang matututunan. Malungkot dahil taong kalye yan Hindi ka naman dapat magsaya. Maging masaya ka na maging taong kalye. At meron di ka rin dapat matutunan. Lahat nalungkot ka, naiyak ka, natakot ka, syempre. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging homeless? Kusgahan ka. Husgahan. Wala kang pakinabang.
Yun ang naririnig ko pag may feeding, nakapila kami ang babaho namin. Ay naku, ano babahan. Wala kasi mga trabaho kasi ngayon, ang dyan lang yan. May Ang lakas-lakas mga naman. addict pa. Oo. Pero awa ng Diyos, hindi ako nag-addict. I never Kahit went kailan? to drugs. I never Kahit to solvent? rugby, no. Iniisip ko, pag maganyan-ganyan ako, lalo akong masasalak sa hindi magandang hangarin sa buhay. Naririnig mo yon na sinasabi sa Oo. inyo na Ay, talagang, nag-o-observe talaga kasi ako eh. Didistansyahan ka talaga ng tao. anong pinakamasakit na narinig mo? Naku, nanakawan tayo niyan. Naku, taong kaliya. Dito tayo. So, okay lang. Totoo naman eh. So, wala akong ano doon. Totoong tayong kalye, pero hindi Mm. nyo naman sila pagnanakawan. Yes. At gusto ko rin balang araw na makakaalis ako sa pagiging tao. So yung mga requirements mo, mga resume mo, dala-dala mo pa rin. Nalalala ko. Bakit hindi mo binitawan yung diploma at yung resume mo after all those years na nasa kalye ka? Yun lang ang pagkakataon ko maka-apply. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Oo. Naiiyak ka kasi Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila eh. So, yun. Parang useless. Useless talaga siya. ang alin? Ang pag-aaral ko. Yun yung naisip mo Mm. noon. Hindi madali magpunta ng Manila. Totoo yan. Kung privilege ka, may marami kang pera, ano ka doon. Napadali lang yun. At saka kung 4 years ka or CPA ka, hindi mo talaga dadanasin ng ganito. So pag nakikita mo yung Ano, diploma, Transcript of records. transcript ano of yung records, ano, oo. ano naiisip mo? Sana hindi mawala. Sana hindi manakaw ang bago. Pag wala na, hindi wala na lahat. Kaya inilagay ko dun sa Hospicio de San Jose. So ibig sabihin, hindi mo siya tinapon at hindi mo siya... Hindi. Hindi. Kasi yun lang yung... Yun lang ang pagkakataon ko. So umaasa ka pa rin. Umaasa pa rin ako. Kumbaga yung diploma, ito yung reminder sa'yo na hindi Opo. buong buhay ko nandito ako sa kalye. Oo naman. Oh. Nasa kalye ako, gumagawa ako ng paraan. Parang nangangalakal. Habang nagpipili may mga karay. So naisip ko, kumikita na, nangangalakal pa, may pagkain pa. So nangangalakal na rin ako. Isang sako, nahiya pa ako. Siyempre, tapos tatanggalan mo yan ng plastic, tatanggalan mo ng cover, tatanggalan mo ng takip para maging malinis. At that time, 40 pesos ang 1 kilo ng yung malinis pet bottles. Magkanong kinikita mo? Sa isang araw? Sa isang araw, pagka isang sako lang naman, pero nagugulat ako, saan aabot na ng 100? Seryosohin ko na, meron ako mga kaibigan sa Baywalk, natutulog sa Baywalk, naglalakad sila papuntang Araneta Coliseum para mga lakal. So sabi ko, hindi tayo magpipiling. Hindi na, siyempre may pagkain na tayo, may pila tayo, may ano tayo, mayroon tayong kalakal. So sumasama ako. Hindi ko naman alam asan ang Araneta Coliseum. Ang release lang pala ng tren. Mula Dorote Jose, anuhin mo yan, pupunta na ng Cubao. Along the way, meron kayong lilikuan mga may mga kalakal, may mga junk shop, benta. 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 4 yon na na sako. Ito mineral, ito lata, ito plastic. Ang karton hindi kasi mabigat. Hindi naman ganun kamahalan. Pero pag mayroon naman, okay lang din. So sa isang araw, magkano kinikita ninyo? 800 pesos to 900 pesos per day. Minsan 1,000 pa nga eh. Ano ginagawa mo dun sa pera? Iniipon ko. Iniipon mo. Meron kaming lagakan sa Hospicio de San Jose. Sinisave. Bakit mo Sinisave. iniipon? Natutuwa ako eh. Oo. Nung nasa Pasig ako, halos walang natitira eh. Puro nga lang Oo. sweldo pa lang, kwintado na. Mm-mm. May bahay ka naman syempre. Nung nasa Kalika, wala kang bahay. Pero marami ka palang pera. Magkano ang minimum at that time, di ba? Hindi naman naabot ng 800, di ba? Oo. So, inisip ko, mas maganda pala ang ganitong experience. Linggo-linggo, ganito. Hanggang sa umabot siya ng 40,000. Wow! Yes. Anong ginawa mo sa 40,000? Nung 40,000 na,
bumili na ako ng cellphone, mumurahin lang muna, tapos natuwa ako. Tapos minsan hindi na ako nakapag-feeding kasi inuunan ko ng mga lakal. Pag pupunta ng Quiabo, may lugaw doon pag Bernes. After that, okay na yan. Bibili ka na lang ng pagkain along the way sa tanghalian mo. Mga lakal ka. Tapos yung iba, mga kasama ko sa kalye, mga yagit din. May yagit ang tawag sa amin eh. Meron ding mga karay-karay na, minsan natatamad sila isang sako lang. Binibili ko na lang ang kalakal nila. Nagbabuy and sell na lang ako. Wow, naging negosyante ka pa sa naging kalye. negosyante na ako at that time. Ikaw na nagbabuy and sell ng mga Oo, kalakal nila. At that time, Mm-mm. ang 1.5 malinis yun yung puti. Piso yan. Ang magiging puhunan mo, 200. Minsan umaabot ng 400, 500 ang binintahan. Doon mayroon ka ng 300 na net. Pero saan ka naman natutulog? Sa kali pa rin naman. Okay kasi lang hindi yun. naman kami in-house sa hospicio eh. Sige lang muna. Mag-ipon lang muna ako ng pera para makapaghanap ng trabaho. Kung matulungan ako ng mga madre, bakit hindi? O sa ibang mga pagkakataon. Saan ba kayo natutulog? Natulog ako sa Araulio. Natulog ako sa may Philippine Bible Society. Mga safe naman. Anong Natulog. higaan nyo? Pardon. Natulog ako sa Otis. May mga tarima doon. Tarima ang tawag ng tulugan ng mga yagit ng mga kasama ko. Ay, magandang tarima doon. Pero huwag ka lang magpapalaaway ha. Kasama ka sa grupo namin. Ini-incorporate ka ng grupo eh. Pag mabuti ka lang tao, wala kang kasamaan sa puso, wala kang kaaway, kahit saan ka pala matulog, okay. Sa pagbibiyahe ko, sa paglalakad ko, mga kaibigan ang napupuntahan ko. Nakakasalamuha ako, nakikilala ko, hindi mga kaaway. Sabi mo, kumikita ka ng 800 pesos per day, nakakakain ka naman dahil sa feeding, nakaipon ka pa ng 40,000 pesos. Bakit ka umalis sa kalye? Siyempre, hindi naman yan ang gusto ko eh. Siyempre, pag matanda ka na, andyan ka pa rin, pala talaga. At Kailan mo naisip na, George, tama na to. Hindi ito ang buhay para sa'yo. marami ako mga nakuntahang mga journey. Hindi lang hospicio. Nag-volunteer din ako sa Paco Catholic School. Ihinayar nila ako mag-volunteer sa isang for mentally ill sa Bulacan. Nag-volunteer ako doon. Wala namang sweldo. Pero I'm happy with that. Hindi na ako taong kali that time. Mga 2015 na yun until 2017. Nandun ako sa kanila, tumutulong, mag-alaga ng mga mentally ill. Another experience ulit yun. Hindi na ako nasa kalye, pero iniisip ko pa rin na kung hindi naman ako panghabang buhay dito, balang araw, aalis na naman ako. Ano yung naglagay sa utak mo na hindi ako habang buhay dito sa kalye? Para sa sarili ko lang, hindi ko iniisip na masaya rin diyan na ako kasi masaya. Pero palagi kong iniisip na sana mayroong kumalinga sa akin, balang araw, na bigyan ako ng pagkakataon, maibalik ang digniting nawawala sa akin. Kasi yung dignity, hindi naman yan napupunan ng pagkain lang at ng pera lang Iba yung dignidad sa buhay Yung dignidad sa sarili Yung dignidad na kukuha mo yan sa pagtatrabaho at pagtitiwala ng mga tao Pag sumikap na rin. at pagsusumikap. Nung mga panahon na yun na nakakakain ka, kumikita ka ng pera, pero natutulog ka sa kalye, pakiramdam mo walang dignidad, kulang yung dignidad. Wala walang dignidad. Kasi Kasi rock bottom yan So, pag nasa kali ka, aminin mo man hindi, walang dignidad yon. Wala namang patutunguhan yon. Wala kang future, wala kang kinabukasan, walang tatanggap sa'yo. Wala lahat yan. at kukutsain ka. Pera lang kung meron ka, kung masino ka. Kukutsain ka, minsan mamaliitin ka ng hindi taong kali. So yung diploma mo, hindi mo binitawan yun kasi it's the reminder na Yes. pwede pang magbago buhay ko. Yun nga lang, nung along the way, hindi ko kasi kinuha sa hospicio yung diploma ko. Sabi ko, safe yan doon. So, nung 2017 na, kailan ko ng diploma na ipapakita, ganyan. Yun nga lang, nung pumunta na kami doon sa hospicio, na-discard ang records ko, kasama ang ibang mga records na hindi na kailangan. Sabi ko, naku, nandun pa naman lahat. Pati birth certificate ko,
Yung birth certificate ng NSO, may record ako doon na original na kinopyahan ng NSO. So, wala akong magawa. So, zero na naman ako. So, pero okay lang. Sabi ko, hindi naman nawawala ang edukasyon sa sarili. Okay lang, papel lang yan. Balang araw makukuha ko yan. Kailan ka completely nawala na sa kalye? Noong nasa Kalinga na po. Pandemic time na yun eh. From Cabanatuan City to Manila, nilakad namin yan. 5 days. Pandemic yun ha. Easy, di ba GCQ yung lockdown. After lockdown, siguro pwede nang makakilos-kilos ng konti, pero may face mask pa yun, may face shield pa yun. Nasa Cabanatuan ka kasi nakahanap ka ng trabaho doon. Oo, pero natanggal kami. natanggal ka? Oo, kasi, So, kinailangan mong bumalik na naman ng Maynila. oo. Eh, wala pa namang biyahe noon. Naglakad ka? Oh, hindi lang naman ako. Meron Oo. kaming mga kasama din na may isang pamilya na alis din doon. Along the way, napunta kami ng Gapan, gabi na kami natulog sa gitna ng kalsada. Tapos along the way, sige, hindi ko na alam ang mga lugar yun eh. Basta 3 days, day 3, nasa Bulacan na kami. Oh, day 5, nandito na kami sa Welcome to Manila, another land of opportunity. Oh my gosh. Dami akong adventure sa buhay. Tapos, kailan mo nakilala yung Kalinga? Nasa Luneta sila. Nagbibigay ng pagkain. Tapos, pipila ng social distancing. Tapos, nagbibigay sila ng ticket. Kung gusto mong pumasok sa Kalinga para baguhin ang buhay mo, nangangalinga talaga sila. ng So, mga nung taong binigyan ka Kalinga. ng ticket, Abay, kinuha ko na talaga. Siyempre, hindi ko talaga nagpatabi. Another roof in my head na naman to. Another shelter na naman to. Another opportunity. Ang palang araw, mabigyan ako ng pagkakataon. tapos anong pagkakataon yung naibigay sa'yo? Higit pa sa inaasahan ko. Yung ano mayroon ako ngayon, sa tulong yan ng Kalinga. Binigyan ako ng trabaho nila. Inirecommend nila ako sa isang parochial school. Sa ngayon ako nagtatrabaho. Regular na ako ngayon to. Wow! Yeah. Regular employee ka Yes. na. Anong trabaho mo? General service. Minsan tulong-tulong sa office, linis-linis. Yun ang iniisip ko na maibalik ang dignidad ko. Meron na akong masweldo, hindi na ako maasa sa iba. May mga benefits ako. Pero liban doon, iniisip ko rin ng mga kasama ko sa kalye na balang araw ay makahanap din sila ng lugar para sa kanila. So, anong pakiramdam mo nung sinabing, George, may trabaho ka na at pagkakatiwalaan ka namin? Natatakot ulit ako. Siyempre, along the way, baka kamali ako. O siyempre, kung hindi ako maging qualified. O ganyan. Pero inisip ko rin, ito rin ang biyaya siguro na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nung ginawa ka ng regular employee ng eskwelahan, Natuwa ako. anong pakiramdam nun? Hindi ako makapaniwala. Mamaya, ano lang ito. Tapos mamaya, hindi ito ang ano. Pero natutuwa na ako. Kasi sa ngayon, sa konventa na ako nakatira. Wala man akong binabayaran. So nakakaipon pa ako lalo. God is good. Hindi ako pinabayaan ng simbahan. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sinasamahan niya ako sa lahat ng laban. Hindi mo rin kasi pinabayaan ang sarili mo. Hindi ka rin kasi nag-give up. Opo. Hindi mo kinalimutan yung pangarap. Palagi kong binibitawan sa aking sarili paggising ko sa umaga nung nasa kali ako, nasa bebo ako. Kailan yung last day na magiging ganito ako? 7 years na-achieve ko na ngayon. Kasama na ako ini-interview mo ngayon na so privilege is also an honor. Maging testimony ako ng mga tulad ko na magsumikap sa buhay. At ngayon, ikaw ay nagtuturo na rin sa iba. Oo. Ako ay maging inspirasyon ng mga kasama ko. Ang success na masasabi ko ngayon ay hindi lang para sa aking sarili. Maging halimbawa ako sa mga kasama ko na nasa kalina. Hindi kayo dapat parang habang buhay dyan. Kung mabigyan ng pagkakataon, ang Panginoon nandiyan naman eh. Palaging nakatingin yan. Susuriin ang puso mo, bibigyan ka ng another chance. Meron tayong mga pictures dito.
Yan, ako yan. Sino Yun ay mag-aakala na feeding ang- ito? Ano yan? Sa Mother Teresa. Christmas Day yan. 25 talaga yan. Christmas Ang harap Day. niyan ay Manila Cathedral School. Anong ginagawa ninyo dito? Nagpi-feeding. Tapos ang mga madre nagbibigay ng mga regalo. Kumot, tsinelas, damit, o ano man. Tapos, paglabas nyo, may mga groceries pa yan, ibebenta yun nyo yan. Yun ay mga journey ko. Isa sa mga Ito? journey ko. Yan ay nasa Paco Catholic School ako niyan. Nasa school ka na nito. Kagugupit ko lang niyan. Ito. Kagugupit lang din sa inyo. Sa Bulacan. Mayroon akong inalagaang brothers. Sa UST yan. Ikaw ba to? Oo. That is for 3 years. Ganito ang itsura mo. Oo. Sabi ko, hindi ko puputulin ang buhok ko hanggat hindi ako nakakaalis ng kalye. At least chance man lang. So humaba na siya ng ganyan. Since 2013 to 2015. Hindi ka magpapaputol ng buhok Oo, dahil hanggat hindi ako naalis dito sa kalye. So nang mabigyan ako ng pagkakataon ng Paco Catholic School, pinaputol mo na yung nang buhok mo. makapag-volunteer man lang, pinaputol ko yung buhok ko. Sabi ko, it's one step yan. One step forward. Kahit gaano man kaliit ang chance, at least mayroon. Pag nakikita mo itong litrato na ito, ang payat-payat mo, Yeah. mahaba na yung Oo. buhok, Walang Bak- base-base. walang bis-bis, walang liko-liko. Pag nakikita mo ito ngayon, anong naiisip mo? Nagpapasalamat ako sa kanya. Nagpapasalamat Kasi kung kasi. bumitaw siya at that time, nag-give up na siya, nawala na siya ng pag-asa. It's a butterfly effect. I will not be here with you. I will not be here as a testament to other extremity. So nagpapasalamat ako. Anong mensahe mo sa mga taong nasa kalye? Paulit-ulit kong sasabihin sa kanila, hindi tayo papabayaan ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan natin. Magtiwala lang at manalangin lang palagi. Huwag kakalimutan ang Diyos. Magtiwala sa sarili na balang araw, in your own way, sa tulong na rin ng Panginoon, maalis ka rin dyan. At ano naman ang mensahe mo sa mga taong mapanghusga sa mga taong nakatira sa kalye? Maraming salamat. Kasi hinasgahan niyo ako. Hindi ko naman diniblib yan, hindi ko kinimkim yan. Okay lang, totoo naman ang sinasabi niyo. Hindi naman yan pasinungalingan. Masakit, but truth hurts. Okay lang. Sige lang. Pero balang araw, ang mga nakikita niyo noon ay makakasalamuhan niyo ngayon na hindi na taong kalye. May dignidad na. Yung iba makapag-abroad na, yung iba milyonaryo na. No one knows. Only God knows. Sabi nga nila, walang taong nalulunod dahil nahulog lang siya sa tubig. Ang taong nalulunod ay yung hindi marunong lumangoy at umahon. Pagsubok lang yan. So habang may pag-asa pa, habang may lakas ka, umalis. Umalis yan sa kalye. Nakakalungkot ito sa Pilipinas, sa Manila, na patuloy ang dumadami ng mga taong kalye. Sa mga maraming kadahilanan. Yung iba nasunugan, yung iba pumunta rin dito sa probinsya para magsapalaran. At the end of the day, ang kamalasan at kabiguan ay bahagi ng daan patungo sa tagumpay. Failure is not the end. It's just part of the road to your success. So, huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Maniwala sa sarili. And you are an inspiration to all of us. Maraming salamat, George. Thank you, George. Dito, salamat sa iyo, George. Hindi ka bumitaw sa pangarap mo. I'm so proud of you, George. Thank you very much for being such an inspiration. God is good all the time. God is good all the time. Mga kapuso, I'm sure nakakita na po kayo ng mga taong kumakatok sa inyong sasakyan. Walang makain, walang matirahan. Imbis na husgahan, intindihin po natin na ang mga taong ito maaaring dumadaan lang sa isang matinding pagsubok. At minsan, ang ating pagkalinga, ang ating tiwala sa kanila, ang mag-aahon sa kanila sa kahirapang kinasasadla kanila ngayon. Buksan ang puso
buksan ng isipan at laging maging handang makinig sa kwento ng iba. Ako po si Cara David at ito po ang I Listen. Thank you! Rosarias. It's a reminder na hindi ka nag-iisa. Lagi tayong may kasama sa ating lakbay sa Opo. buhay. Thank you. Salamat. Can I hug you? Thank you. Galing mo. Ang galing-galing mo. Thank you, George. Maaalala ko to every time may matinding pagsubok sa aking buhay. Amen. Na magdasal. Hindi ako pababayaan ng Panginoon.